Yun na nga mga kababayan, hindi na sana ako gagawa ng reaction video tungkol sa supot na si Epifanio Labrador. Kaso nga lang, may mga nababasa tayong komento dyan sa ating comment section, sa ating YouTube channel, nagtatanong kung natuli na ba daw itong si Epifanio Labrador. Ito yung sagot ko sa inyo mga kababayan. Hanggang ngayon, supot pa rin si Epifanio Labrador. Pero baga tayong patuloy babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun na nga mga kababayan, hindi na nga talaga sana ako gagawa ng reaction video kay Epifanio Labrador. Simula nung sinabi niya na yung araw o pizza ng eleksyon ay Mayo 13. Diba? Sayang lang yung laway ko sa kakabanat ng tao na ito, pero wala naman palang alam. Gamunggo yung utak mga kababayan. Eleksyon, pizza ng eleksyon, di mo alam. Pero yung lagi mong topic, binabanatan mo si Vice President Sara Duterte, binabanatan mo si Congressman Marcolita, hindi daw mananalo sa araw ng eleksyon. Pero yung pizza hindi mo alam. Anong klaseng tao ka? Di ba napakabugok mo? Nagkukunwari ka lang may alam ka? At yung mga supporters mo naman na mga tanga, na mga gamunggo yung utak, naniniwala naman sa'yo. Pati yung mga yon hindi makakabuto sa araw ng eleksyon. Kasi nga ginawa mong Mayo 13. O baka naman talaga hindi ka botante, hindi ka rehistrado. Kasi nga wanted ka. Yan pala mga kababayan. Ngayon alam ko na pala. Hindi ito botante. Itong si Epifanio Labrador. Hindi ito narehistro. Kasi nga hindi niya alam kung anong pizza yung eleksyon. Mayo 13 daw. At kung hindi siya nagkakamali, sa kalagitnaan ng Mayo. O ibig sabihin, hindi rehistrado kasi nga wanted si Epifanio Labrador mga kababayan. Yan ang katotohanan. At ito na naman, bumabanat na naman siya sa 20 kada kilong bigas. Wala namang alam. Di kalidad daw yung tigbi 20 kada kilong bigas. Mabuti pa nga mga kababayan, siguro kakain na lang ako ng saging dito sa amin kaysa bumili ako ng tigbi 20 kilong bigas na yan. Kasi nga mga kababayan, alam ninyo o alam niyo ba na yung mga bigas na yan ay naka-stack na yan ng nasa 1 taon diyan sa budigan ng NFA. Kaya nga bagsak presyo na. Kasi nga mga halos nabubulok na yang mga bigas na yan. Yan yung tingin sa ating mga mahirap ng administrasyong ito. Porket mahihirap tayo, pakakainin na lang tayo ng bigas na may bukbok, may itim-itim, at yung ano-ano pa. At itong si Epifanio Labrador, wala namang itong alam, kakain naman ito kahit na siguro anong klaseng bigas. Kasi nga nagtatago naman ito. Kahit nga siguro patayng hayop mga kababayan, kinakain ng tao na ito. Yun ang huwag na natin itong patagalin. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Sa 20 pesos na halaga ng bigas na kung saan po ay inumpisahang ipamahagi sa Visayas Region na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan, maraming mga Pilipinong nabuhayan ng pag-asa at nakasaksi sa pangakong hindi hinayaan ng ating Pangulo na mapako. Lakpak! At kung di pa nagkakamali mga kababayan, sa Western Central at Eastern Visayas, sinimulan po ng ating gobyerno na dalhin yung mga bigas. Teka, mukha yatang ma-echo tayo mukhang ayusin mo! Ma-echo ng mic natin. Ayusin mo! Okay, bawasan natin mga minamahal ko mga kababayan. Okay, dumako po tayo sa sentro po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol po sa naging reaksyon po ni Sara Duterte sa ginawang pamamahagi po ng ating gobyerno sa Visayas Region ng bigas na nagkakahalaga po ng 20 pesos lamang. Okay, ayon po sa balitang ito, babasahin ko po mga minamahal ko mga kababayan para po mabigyan natin ng maganda at malinis at talagang matinding birada. Ito pong ating babasahin ngayon. Marunong ka ba magbasa? Ayon po dito mga minamahal ko mga kababayan, may kutob
si Vice President Sara Duterte na hindi maganda ang kalidad ng 20 pesos kada kilo. Hindi lang mga kababayan, no? Pansinin lang ninyo, itong video niya, recorded dito, malata naman eh. Kasi nga, yung face mask niya, hindi naman gumagalaw, hindi nagsasalita yan. Ginawa niya na itong video bago siya humarap sa kamera. Tingnan nyo mga kababayan, yung reaction niya pag gumagunong-gunon pa, papikit-pikit pa sa mata niya. Ang sarap sampalin ng kabilaan nito. Lulukuhin pa tayo. Saglitan nyo lang ninyo mga kababayan. Mga kababayan, saglitan nyo lang sa kanyang YouTube channel. Hindi ko lang ito ibabakita dito sa ating YouTube kasi nga baka makapiright tayo. Talagang halatang halata. Kaya nga hindi ito, isa rin ito sa mga dahilan na hindi siya nagtatanggal ng face mask kasi nga hindi niya alam kung ano yung kanyang sasabihin pag actual mga kababayan, nakaharap siya sa kamera. Binabasa niya yan mga kababayan. Sige, patuloy natin. Ng bigas na ibibenta ng administrasyon sa Visayas. Okay, diretso po. Ayon kay BP Sara, duda siya na hindi kayang sikmurahin ng tao ang ibinibentang bigas ng pamahalaan sa mga Pilipino. May kutob din si BP Sara na tagilid ang mga kandidato ng administrasyon kaya kasabay ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Bisaya ang pagpupulong ng administrasyon sa mga gobernador sa Visayas. Okay, tuloy muna po natin ang pagbabasa. Tuloy mo. Nagbabala rin ang pangalawang pangulo sa mga panibagong pambubudol na aniyay ginagawa ngayon ng administrasyon. Okay, simulan po natin o balikan po natin yung unang binasa po natin. Sige. Ayon po kay Surmao, may kutob daw siya na hindi maganda ang kalidad ng 20 pesos kada kilo ng bigas na binibenta daw ng administrasyon sa Visayas region. So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, meron lang po akong tanong. May napansin po ba kayo? Wala. May napansin po ba kayo? Wala nga. Kaiba? Ha? O may napansin kayong tila hindi maganda sa unang pahayag niya? Ano? Ano ang una niyong napansin? Siyempre, yung sinabi niyang hindi daw magandang kalidad yung pinamamahaging bigas ng administrasyong ito sa Visayas region na nagkakahalaga ng 20 pesos. So ngayon, ibabaling ko yung tanong ko dito kay Sara, no? Ngayon, ang tanong ko lang sa iyo, Sara, paano mo nasabing hindi maganda ang kalidad ng bigas? Sige. Bakit? Ako na sasagot sa iyo. Hindi nga kalidad yung ibibinta na bigas sa talagang 20 kada kilo kasi nga lumang stock na. Napakabugok mo Panyong. Wala ka talagang alam. Lumang stock nga ng inipi. Isang taon na. Kami nga pag halimbawa mga kababayan, aani kami sa palayan Hindi na pwedeng yung isang anihan, yung unang stock mo ng palay, paabutin mo pa ng isang anihan mga kababayan. Kasi mag-iiba na talaga ang lasa niyan. Kaya nga yung iba, binibinta talaga. Para yung bagong ani na naman, yung kakainin. Ganun. Lalong-lalo na isang taon. Yung pag mag-harvest ka ng palay mga kabayan, 3 months. 3 months mahigit. Yung isang taon mahigit. Di ba napakatindi niyan? Ano bang lasa niyan? Binubukbok na nga. Sabi nga ng dating DE Secretary na si Monty Mayor, hindi na maganda ang itsura ng mga palay na yan. Para malaman mo Panyong, mag-research ka naman. Huwag naman yung sarili mong kuro-kuro kasi nga wala ka namang utak. Ang utak mo gamunggo at yung mata mo gatuldok. Wala ka talagang alam. O sige, patuloy natin. Ka ba? Kasama ka ba nila sa pamamahagi ng bigas sa Kabisayaan na nagkakahalaga ng 20 pesos lamang? Sige nga, unang-una Sara, makinig ka. Sige. Sa unang bitiw pa lang ng iyong salita, may paninira ka ng pinapakita sa mga Pilipino. Alam mo ba yon? Hindi niya alam. Kung tutusin, dapat ka ngang mahiya. Bakit? Ba't ko nasabi? Dahil noong panahon ng tatay mong demonyo, nipababain yung bigas ng 30 pesos
hindi niya nagawa. Tapos nandiyan ka ngayon at Kasi nga, mga kababayan, hindi talaga nangako si Pangulong o dating Pangulong Duterte na ibaba sa halagang 30 yung bigas. Kasi alam ni dating Pangulong Duterte, pag mangako siya noon, budol yun mga kababayan. Hindi mambubudol si dating Pangulong Duterte. Sinabi niya lang noon na i-reduce niya hanggang 7 pesos, no, kada kilo yung bigas. At nangyari naman yun mga kababayan, talagang nag-reduce. At talagang ang pangako ni dating Pangulong Duterte, pupuksain ko ang mga durugista. Katulad mo Panyong, isa kang durugista dahil nga dati kang nakulong dahil may kaugnayan sa droga yung pagkakulong mo noon. Yan ang katotohanan. Sige, patuloy natin. nagngangawa. Masyado ka naman yatang halata. Paano? At Bakit? ang lakas ng loob mong magsalita at manira. Aba, naging makata. Samantalang ikaw nga dyan, walang nagagawa kundi magnakaw ng magnakaw sa pera ng mga dukha. Imbis na ikaw yung unang matuwa dahil nagawa ng administrasyon na to ng paraan para yung bigas ay bumaba, ikaw pa tong unang naninira at balisa. Aba, Ano ba naging talaga makata. ang dahilan mo, Sarah? Sabihin mo nga, ano ba talaga ang dahilan mo kung bakit ka nagkakaganyan? Oo nga pala, nakalimutan ko, Sarah, hindi ka na nga pala kakampi ng aming Pangulo dahil umalis ka na nga pala sa kabinete niya. Dahil nagalit ka nung sinita ka o sinita yung dekalidad mong pagnanakaw sa pera ng mga dukha. Kaya simula noon, wala ka nang ibang ginawa kundi manira ng manira at magbanta sa Pangulo naming may isang salita. Aba. Kaya hindi na kami magtataka kung bakit ganyan yung sinasabi o bakit Sana, ganyan mataba yung mo ba to? salita mo at yung pinapakita mo. Alam mo ba, Sarah, huwag kang magagalit ha. Sige. Mamaya, Hindi ka na mapapansinin ni Sarah eh. Ano naman ang gawin mo, baka mamaya yung ano mo na naman. Hindi ka na mapapansinin, hayaan mo. Alam ko kung bakit ka balisa at naninira dahil takot kang mas bumaba pa yung tiwala sa iyo ng mga duka na matagal mo nang kinakawawa. Tama ko, di ba? Tama ko. Kaya pala mga kababayan, wala kang tama, puro kang mali. Kaya pala mga kababayan, napakataas ng trust and approval rating ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Bangag. Dahil sa mga taong ito eh. Ito yung dahilan kung bakit bumaba yung trust and approval rating. Dahil mga sinungaling eh. Kasama na si Attorney Castro, si Mike Abby, yung mga yan. At sa yung mga vlogger dyan na puro kasinungalingan lang. Wala naman silang datos mga kababayan. Kurakot daw si Vice President Sara Duterte. Saan? Saan yung pera na sinasabi ninyo na kurakot? Yung administrasyong ito, ang kurakot, mamaya mga kababayan sa dulo, may papakita tayo. Hindi lang milyon-milyon ang ninakaw ng administrasyong ito. Kung hindi bilyon-bilyon mga kababayan. Mas matindi ngayon, dati milyon lang yung ninanakaw ng mga nakaraang administrasyon. Ngayon talagang garapalan ngayon, bilyon-bilyon mga kababayan. Sige, patuloy natin. Sarah, natatakot ka na may baling ang mga Pilipino sa aming Pangulong totoo yung kanilang pag-ibig, suporta. Kaya balisang-balisa ka dahil alam mo na tuluyan na kayong mabubura sa larangan ng politika. Eto pa, Sarah, gusto ko lang iparating sa'yo. Alam ko ang dahilan. Alam ko yung dahilan ng iyong pagngangawa ay dahil natatakot ka na di makalusot yung mga senatorial candidates nyo na kasama mo ngayong nagbabanta sa buhay ng aming Pangulo at sa buhay ng mga congressman na kung saan pumirma na ma-impeach ka. Okay. Balikan po natin yung pangalawang sinabi po nitong ni Surimao. Sabi po niya, mga minamahal ko mga kababayan, hindi daw kaya sikmurahin ng tao o ng mga Pilipino yung binibentang bigas ng administrasyong ito. Talaga lang, Sarah, ha? Ang kapal naman ng apog mo. Gusto ko lang malaman mo, Sarah, ha? Na mas hindi kaya sikmurahin ng mga taong bayan o ng taong bayan na makita kapag nasa laya. Mas hindi kayang sikmurahin ng mga Pilipino yung pandarambong mo, kahayupan mo, yung sinasabi mong nasa laya, ikaw yun eh. Ikaw yung wanted eh. Hindi naman wanted si Vice President Sara Duterte, ikaw naman yung wanted.
Ikaw naman yung nagtatago. Tingnan mo nga, hindi mo matanggal-tanggal yung face mask mo. Dahil nga takot ka. At lagi ka na lang ngayong akala ko nga mga kababayan, naka-t-shirt na ito ngayon eh. Talagang lumala siguro talaga yung kurikong ni Epifanio Labrador. Kung mapapansin niyo, talagang yung itsura niya parang talagang tuyot na. Kung baga sa ano mga kababayan, kung baga sa isda na ibilad ng matagal sa araw ito. Kurikong na tapos magmayabang pa rin. Nasa laya daw. Ikaw dapat talaga. Dapat ikaw yung wala na sa laya dahil talagang wanted ka. At marami ka ng kasong kinakaharap. Diba? Kaya hindi ka makapagparehistro, hindi ka makabuto eh. Kaya hindi mo alam yung araw o pitsa ng eleksyon. Diba? Yan ang talagang totoo. Yan yung may katotohanan. No? Sige, patuloy natin. Lalo na yung pag-iinarte at pagdadrama mo. Dahil ang pangit mo, Naku po. para kang puwet ng demonyo. Naku po, mga Gusto ko lang Panginoon ko. maalala mo, Panginoon. o baka nakalimutan mo, Sarah, Panginoon ko. na kawatan ka at may kaso ka dahil sa katakawan mo sa pera at kapangyarihan, demonyo ka. Yan mga kababayan ha, dyan na lang tayo ha. Kawatan ka. Yung sinasabi niyang kawatan ka, may kaso ka, siya yun. Siya yung may kaso, siya yung kawatan. Kung maalala niyo mga kababayan, wanted ito. Dahil nga, ninakawan yung kanyang mag-aaral. Instructor ito ng karate, magaling daw ito mag-karate, pero sa ngayon siguro mga kababayan, dahil nga nagkasakit na ito, marami na itong kurikong, marami na itong tawag nito mga kababayan, yung kitong, hindi na ito, malalaglag na yung mga balat nito pag kumilot. At isa pang ninakawan nito mga kababayan, itong si Epifanio Labrador, ay yung mga, tawag ito mga kababayan, yung kita niya sa STL. Ninakawan niya yon. O di ba? Talagang napakasinungaling ng tao na ito. Ito dapat ang hindi natin pagkakatiwalaan. O ito mga kababayan, para malaman natin kung sino ba talaga ang kurakot. Sino ba talaga ang maraming ninakaw sa kaban ng bayan. O Panyong, wala kang alam, hindi mo alam ito ha. Ito mga kababayan, ito, saan na ba yun? O ito, sabay-sabay natin itong panoorin ha. Malalaman ninyo kung ilang bilyon ang ninakaw ni Bangag mga kababayan sa kaban ng taong bayan. Ito, panoorin natin ito. Anong ebidensya? Paano mapapatunayan? At tulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Nasaan yung 129 billion na gold reserves na binenta ninyo? Nasaan yung PhilHealth funds na 89 billion? Nasaan yung Maharlika Fund na 250 billion? Yung GSIS na 62.5 billion? Yung SSS na 62.5 billion? Yung Land Bank na 62.5 billion? Yung PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, 117 billion kinuha at inilipat sa Department of Finance. Pera natin yon, hindi yun pera ng gobyerno. Lahat yun yung nasa bangko natin na pera, kinuha at dinagay sa Department of Finance. Bakit? Pera natin yon. So, yun ang mga pasagutin natin sa kanila. We just want... O, yan mga kababayan ha. Total, 772.5 billion. Oh, nasaan yung pira na yan? O Panyong, alam mo ba yan? Hindi mo alam yan. Hindi ka marunong magkwenta. hindi mo siguro alam yan. Hindi mo alam kwentahin yan. O yun nga mga kababayan, nakikita natin kung sino yung totoong kurakot at sino yung totoong magnanakaw. Ang totoong magnanakaw, si Ngagba at itong si Epifanio Labrador dahil wanted ito sa kasong pagnanakaw. Ninakaw niya pati pira ng pinagtatrabahoan niyang STL, tinakbo mga kababayan. At yung sinabi naman niya na bakit nasa laya pa, siya yung dapat tanungin natin. Bakit nasa laya ka pa? Wanted ka, di ba? Di ba mga kababayan? Kaya itong tao na itong si Epifanio Labrador, kawawa. Yung mga naniniwala nito. Wala naman itong alam. Ang alam lang nito, magmura. Ang sabi niya, pang pangit daw ni BP Sara. Naku! Ano naman kayang itsura nito si Epifanio Labrador? Tinatakpan mo nga yung mukha mo dahil hindi mo masikmura yung pagmumukha mo. Pag nakikita mo yung pagmumukha mo, hindi ka makatulog dahil sa sagwa ng itsura mo.
ganda-ganda ni Vice Sara, tapos ganun ang sasabihin mo. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay, sana ba yun? Sana tayo mag-shoutout tayo. Shoutout kay Charline Sorino. Shoutout kay Jose Lito Malig. Shoutout kay Jake Bulasok. Shoutout kay Analisa Lucero. Shoutout kay Efren Bitoon. Shoutout kay Rolando Guerrero. Shoutout kay Rose Belbalina. Shoutout kay Corazon Gonzales. Shoutout sa iyo, idol, ha. Maraming salamat. Shoutout kay Ma'am Berje Beral Dios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ernesto Tulikay. Kay Noel Di Guzman. Shoutout na rin kay Samuel. Kay Richard Doriliosa. Shoutout na rin kay Rizaldi Sigera. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Donsky Marikit Junior. Kay Ma'am Edisa Borby. Kay Hanip Mundi. At kay Joseph Tolmoy. Sa habol natin, si Edison Maliwat. Yun ang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.